hindi na tayo dapat naniniwala sa padugo. Dahil kung ito'y hindi naman nakaugnay kay Jesus, wala itong idinudulot na kabanalan sa atin. At binabalaan tayo ng mga exorcist na baka sa padugong iyan, ang pinag-aalayan mo ay hindi naman Diyos, kundi demonyo. Kaya wala nang hinahangad pang anumang dugo ang ating Diyos, liban sa dugong naialay na sa krus. At yun ay walang iba, kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang ipinagdiriwang naman natin ngayon sa araw na ito, ang kanyang kabanal-banalang katawan at dugo. Padugo. At ano ang epekto ng padugo? Pagpapatibay. Hindi ba't sa banal na misa, ito din ang nangyayari? Pinagtitibay ng kanyang katawan at dugo, ng pagtanggap natin sa katawan at dugo ng Panginoon, pinagtitibay nito ang ating ugnayan sa Diyos. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyong isang malaking silid sa itaas na mayroong kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang hinati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Narinig nyo na ho ba yung padugo? Nadinig nyo na yan? Hindi ko alam kung sa Pilipino lang na paniniwala yan, pero sabi nila, pag yung padugo, pag nagpapagawa ka ng tulay o ng bahay, bubuhusan daw ng dugo para tumibay. Sino sa inyo aware dun sa ganung paniniwala? Taas ang kamay. O sige, alam nyo yun. Lalo yung mga nasa construction, alam nila yan. Alam ninyo, yung mga paniniwala, mga pamahiin, sa palagay ko, may pinanggalingan din naman yung mga elemento ng pananampalataya eh. Halimbawa, yung 40 days, ang paniniwala ng iba dyan, yun daw kaluluwa ng yumao, aakyat lang pagkatapos ng 40 days. Totoo ba yon? Hindi. Hindi natin alam. Dahil nakadepende naman sa awa ng Diyos kung kailan makakapasok sa kanyang kaharian yung mga kaluluwa. Pero ang sigurado tayo, hindi gumagala yung kaluluwa sa loob ng 40 days. May kinalalagyan sila. Pero bakit nabuo yung paniniwalang yun? Kasi sa Biblia, mababasa natin sa Ebanghelyo, si Jesus, bago umakyat sa langit, 40 araw munang nakapiling ng kanyang mga alagad sa iba't ibang lugar. Okay. Maaring yun ang pinanggalingan nun. At siguro yung paniniwala natin sa padugo, meron niyang pinanggalingan din sa banal na kasulatan. At ano yun?
yung narinig nating unang pagbasa ngayon. Si Moises, bilang tanda ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanila, nagbuhos ng dugo sa altar bilang tanda ng pagtitibay ng tipan ng Diyos sa bayang Israel. At itong ritual na ito, ginagawa taon-taon sa tinatawag na Yom Kippur. Pakiulit nga po, the Day of Atonement, para ipaalala yung pagpapatibay ng tipan o ng ugnayan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Kaya yung pagpapatibay at padugo, maaaring may kaugnayan, pero nagkaroon lang ng ibang kahulugan. Gayunpaman, ipinapaliwanag sa atin ng ikalawang pagbasa na yung Yom Kippur o yung pagpapadugo na ginagawa ng mga pari noon sa dugo ng hayop taon-taon, hindi na kailangang gawin uli. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat si Jesus, ibinuhos na mismo niya yung dugo niya para sa kaligtasan ng lahat. Hindi na kailangang ulitin sa dugo ng hayop yung inalay na dugo ng kordero at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, hindi na tayo dapat naniniwala sa padugo. Dahil kung ito'y hindi naman nakaugnay kay Jesus, wala itong idinudulot na kabanalan sa atin. At binabalaan tayo ng mga exorcist na baka sa padugong iyan, ang pinag-aalayan mo ay hindi naman Diyos, kundi demonyo. Kaya wala nang hinahangad pang anumang dugo ang ating Diyos, liban sa dugong naialay na sa krus. At yun ay walang iba, kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang ipinagdiriwang naman natin ngayon sa araw na ito, ang kanyang kabanal-banalang katawan at dugo. Amen po ba yun? Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin? Padugo. At ano ang epekto ng padugo? Pagpapatibay. Hindi ba't sa banal na misa, ito din ang nangyayari? Pinagtitibay ng kanyang katawan at dugo, ng pagtanggap natin sa katawan at dugo ng Panginoon, pinagtitibay nito ang ating ugnayan sa Diyos. Amen? Kapag tayo'y nagsisimba, hindi ba ito ay pagpapahayag na muli nating sinasariwa yung ating pananampalataya sa Diyos? Kaya nga sa misa, ipinapahayag natin ang ating pananampalataya. Kaya nga kapag tinatanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoon sa komunyon, ano ang sinasagot natin? Ano ang sinasagot natin? Tingnan ninyo, hindi kayo makasagot. Kasi yung iba pag nangungumunyon, pag katawan ni Kristo, so yan, anong ganon? May sagot doon. Anong sagot? Very good. Anong thank you? Kasi pag katawan ni Kristo, thank you. Ay, may bago na palang sagot. Amen. Dahil anong ibig sabihin ng amen? Sumasang-ayon ka na ang tinatanggap mo ay ang katawan at dugo ng Panginoon. At anong sabi ni San Pablo? At anong sabi ng ikalawang pagbasa natin ngayon? Ito ay nagdudulot ng pagbabagong buhay. Ito ay nagdudulot din ng pagbubuo sa ating pamayanan. Hindi ba tayo'y nagsasalo? Sabi niya sa unang sulat sa mga taga-Korinto, sa isang katawan at dugo ni Kristo at sa ating pagsasalo, tayo'y nagiging isang katawan ni Kristo bilang isang pamayanan. Amen? Kaya ang idinudulot nito sa atin, pagkakaisa. Kaya nga, yung kapistahan ngayon ay nagpapatingkad sa kahulugan ng ipinagdiwang nating kapistahan nung nakaraang linggo. Dahil ano ang layunin ng Santissima Trinidad? Na tayo bilang pamayanan ay maging isa kung paanong ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa. At kapag tayo'y nagsisimba, hindi ba tayo'y nagkakaisa? Amen ba yon? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, may kamukha ba kayo? Tumingin kayo sa paligid ninyo. Magkakasing yaman ba tayo dito? Tingnan ninyo yung paligid ninyo. Huwag nyo namang utangan yung katabi ninyo. Tingnan ninyo yung paligid ninyo. Hindi rin tayo magkakasize, hindi din tayo magkakakulay. Iba-iba tayo ng estado sa buhay. Merong married, merong single, single and available, single at ayaw ng maging available. Iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng pananaw. Pero pag tayo ay nagsisimba, tayo ay iisang diwa, iisang pananampalataya. Palakpakan niya natin ang bawat isa. Sapagkat tayo'y pinag-iisa
ng katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nalulungkot ako, ngayong mga panahong ito, away-away tayo. Minsan kahit tayo na lang mga Katoliko, away-away. Bakit? Sa usapang diborsyo. Katoliko ako, laban ako sa diborsyo. Yung iba naman magpo-post. Katoliko din naman ako, pero pro-divorce ako. Paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa kung iba-iba ang ating pananaw? Posible bang magkaisa kahit iba-iba ang pananaw natin? Posible o imposible? Posible o imposible? Posible. Paano? How can it be possible that we will be united despite our different opinions? Una, irespeto natin ang bawat isa. Hindi lahat ng pro-divorce ay anti-God. Hindi lahat ng pro-divorce anti-church. Hindi. Igalang natin dahil baka may pinagdaanan siya. Kaya ganun ang opinion niya. Maaaring galing siya sa broken family. Maaaring na-witness niya kung paano nahirapan yung kanyang mga magulang na itaguyod yung married life. Pero hindi makapaghiwalay. Maaaring biktima siya ng karahasan sa tahanan o domestic violence. At yun yung pinanggagalingan niya. And you should not invalidate that. Hindi mo po pwedeng baliwalain na mayroon siyang pinagdaanan kaya ganun ang opinion niya. Pangalawa, unawain natin na baka ganun ang opinion niya kasi hindi pa naipapaliwanag sa kanya ng mabuti kung ano talaga ang paninindigan ng simbahan tungkol sa bagay na ito. Baka ang naririnig lang niya, baka ang natututunan lang niya, yung sinasabi ng mga pro at hindi yung sinasabi ng mga anti. In short, ikaw, na kaiba ng pananaw, matuto ka munang umunawa at rumispeto sa pananaw ng iba. Tama o mali? Pwede ba tayong magkaisa? Pwede. Ikaw naman na anti o pro-divorce, wag mo din namang i-invalidate kapag nagsalita ang simbahan. Sasabihin ng mga pro-divorce na iba, wala namang dapat pakialam ang simbahan dyan. Bakit ba nakikialam ang simbahan? Tanong niyo sa akin, bakit? Number one, si Jesus mismo kasi ang nagsabi, ayaw niya ng divorce. Matthew chapter 10. So kung hindi sinabi ni Jesus yun, baka pwedeng wala na tayong pakialam eh. Pero nanindigan si Jesus, kaya anong dapat gawin ng simbahan? Manindigan. And you should not invalidate the stand of the church. Kung nire-respeto ka, matuto kang respetuhin din yung ipinaglalaban ng simbahan at ng mga ibang anti-divorce. Dahil may pinanggagalingan din siya, hindi lang ikaw ang tama. Meron ding tama na sinasabi ang pananampalataya na hindi lang nakabase sa opinyon ng tao, kundi sa turo ng Panginoong Hesukristo. And you cannot invalidate that. Huwag mong baliwalain yun. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, tumigil nga kayong mga pare na magsalita. Wala naman kasi kayong asawa. Wala lang kaming asawa, pero lahat ng problema ng may asawa sa amin ang punta. Totoo hindi? Wala lang kaming asawa, pero dami namin biyenan. At huwag ninyong kalimutan, kami din galing sa pamilya. At mayroon ding mga pari na galing sa broken family. Kaya huwag niyong sabihin na hindi namin alam ang sinasabi namin. Kung paanong inuunawa kayo, sana kayo umunawa din kayo ng iba ang opinion sa inyo. Bigayan tayo. Ilan ang tenga na meron kayo? Ilan ang tengang meron kayo? Ilan ang bibig na meron kayo? So you should listen twice before you speak. Bakit dalawa? Pakinggan mo yung pro, pakinggan mo yung anti.
balansihin mo sa iyong isip at puso, ano ang totoo, ano ang paninindigan mo, saka ka magsalita. At pag nagsalita ka, tandaan mo, you do not speak to prove that you are right and to prove that others are wrong. Hindi ka nagsasalita para lang ipamukha sa iba na ikaw lang ang tama at silang lahat ay mali. Magsalita ka, makinig ka rin, dahil inaalam mo kung ano yung tama. Do not only prove yourself right, but try to discern what really is right. Huwag mo lang patunayan na tama ka. Matuto kang magsaliksik at magnilay kung ano ba talaga yung tama at totoo. At hindi yung ayon lang sa sinasabi ng maraming tao. Amen? Kaya nga ngayon, pinapaliwanag ko para parehong side, magkaintindihan tayo at matuto tayong mag-isip, ano ba talaga? Pero ito nga, ang catch. Whenever we receive the Holy Eucharist, pag tinanggap ninyo ang katawan at dugo ng Panginoon, nasa na si Jesus? Nasa na si Jesus? Ituro nyo sa akin, kapag tinanggap na ninyo ang komunyon, nasa na si Jesus? Ituro nyo sa akin, nasa sarili na ninyo at ang buong pagkatao ninyo ay pinupuspos na ng pagkatao at pagkadiyos ni Kristo. Amen. Ikaw at si Jesus ay nagiging isa. Sapagkat sa banal na Eucharistia, hindi lang pinatatatag ang ating samahan bilang pamayanan, pinatatatag nito ang ating kalooban bilang kaisa ni Kristo. Kaya yung paninindigan ni Kristo, sana maging paninindigan mo din. Kasi kapag sinabi mong amen, katawan ni Kristo, amen. You say yes, not only to the body of Christ, but you say yes also to the teachings of Christ. Kung kaya mong sumang-ayon sa sinabi ni Jesus na humingi kayo at kayo'y bibigyan, kumato kayo at kayo'y pagbubuksan, kung naniniwala ka sa sinasabi ni Jesus, cast your burdens upon me and I will give you rest. Kung naniniwala ka sa sinasabi ni Jesus na ang buhay na gusto ko para sa iyo'y ganap at kasiyasiya, kung kaya mong paniwalaan yung kanyang mga salita na nagbibigay ng gaanang kalooban, bakit hindi mo mapaniwalaan ang sinabi niyang, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao? I am not judging you. I just want you to think. Is your faith selective? Namimili ka lang ba ng pananaligan mo sa sinabi ng Panginoong Jesus? Can you only trust our Lord on certain matters of life, not on married life? Kaya mo lang bang ipagkatiwala sa Panginoon ang ilang aspeto ng buhay mo pero hindi lahat? Tanong ko lang yan sa inyo. Because as a Christian, as a Catholic, as someone who receives the body and blood of our Lord, your amen means amen to Jesus in everything that He taught, in everything that He said. Panindigan mo si Jesus. Yun ang ibig sabihin ng amen na sinasabi mo sa banal na komunyon. Sapagkat pag nangumunyon ka, ang isip mo, ang kilos mo, ang pananalita mo, dapat kamukang-kamukha na ni Kristo. Amen? Kaya ang paninindigan mo, sana kung ano din yung paninindigan ni Kristo. But at the end of the day, we cannot force you to believe the church. It is only the Holy Spirit who can inspire you to discern what really is true. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa inyo na isang tabi muna yung emosyon. Isang tabi lang muna yung nararamdaman. At minsan ay isipin mong mabuti, timbangin mo ng iyong kaisipan at ng iyong kalooban. Ano ba talaga yung totoo? Baka kasi ang gusto mo patunayan mo lang na ikaw ang tama, kaya hindi mo nalalaman kung ano yung totoong tama. By wanting to prove yourself right, you fail to discern. You fail to realize what is truly right. Kaya minamahal ko mga kapatid, ngayong kapistahan ng Corpus Christi, ipinapaalala sa ating lahat
na tayo hindi dapat magkagalit-galit. Hindi tayo dapat sirain ng isyong ito bilang pamayanan. At tandaan natin, bilang pamayanan, dapat naninindigan tayo sa paninindigan ni Kristo, sapagkat yun ang ibig sabihin ng ating amen kapag tinanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoon sa banal na komunyon. Si Jesus at ikaw nagiging isa. Pag-iisip, pananalita, pamumuhay, at paninindigan. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.